Aming ihahandog ang epikong Ibong Adarna. Noong unang panahon, mayroong isang kaharian na tinatawag na Perbanya. Ang namumuno doon ay isang hari na hinahangaan ng lahat. Dahil sa angking kahusayan, maganda ang naging pamamalakad sa Perbanya. Ngunit ng isang araw, nagkasakit ito. Nalubhan na ang sakit ng inyong ama. Narito na po ang manggagamot. Ang sakit ng hari ay malubha at masel. May lunas pa ho ba ang kanyang karamdaman? Huwag kayo mawawalan ng pag-asa, mahal na prinsipe. Pinubis ang gamot na magpapagaling sa hari. Kailangan niyang marinig ang awit ng Ibong Adarna. Saan namin makikita ang ibong ito? Naninirahan ito sa bundok Tabor. Makikita niya ito sa isang punong tinatawag na Piedras Platas na makinang. Pedro, ano po ang aking maipaglilingkod, Ama? At iyon nga ang nangyari. Naglakbay si Don Pedro papuntang bundok Tabor at nang marating niya itong bundok, Ay, nakakapagod. Ito na kaya ang bahay ng ibong iyon? Ang sikat sa silanganan, ang hangin kalipong sa amin, ito ay abaw, agos di man mapaglaw. Kamatalan ka na raw, lungkot mo ay mapalahad. sa kapagudan at sa awit ng Ibong Adarna, nakatulog si Don Pedro. Ang ibon ay huminto sa pag-awit, ngunit may ugaling magbawas pagkatapos ng kanyang magandang tinig. Sa kasamaang palad, si Don Juan na mahimbing ay napatakan at naging batong buhay sa ilalim ng Piedras Platas. Sa hindi pagbalik ni Don Pedro, nagkagulo ang buong Berbanya at ang ipinadala naman ay si Don Diego. Kamalumuhawan, kalilimang naglalakad. Hindi maaari, anak. Ikaw na lamang ang natitira sa akin. At kapag ikaw ay nawalay pa, tiyak ako'y mamamatay na. Ngunit Ama, ang makita kitang ganyan ay mas mahirap para sa akin. Patawarin ninyo ako. Ngunit kung hindi niyo ako papayagan, ako'y aalis ng labag sa iyong kalooban. Sige, anak. Magtagumpay ka nawa. Umalis ang paboritong anak ng hari kahit labag ito sa kanyang kalooban. Hindi tulad ng dalawang kapatid, umalis siyang 5 tinapay lamang ang baon at hindi siya sumakay ng kabayo. Sa bawat isang buwan ng paglalakbay ay saka lamang niya kinakain ng tinapay. Na makalipas ang 4 na buwan, isang tinapay na lamang ang natitira sa kanya. Sa kanyang paglalakbay, nasalubong niya ang isang leprosong matanda. Ginoo, maawa ka. Ako'y humihingi kahit konting pagkain lamang. Ang aking ama ay may malubang sakit na. Ang tanging lunas nito ay ang awit ng Ibong Adarna. Ginoo, mayroon pang iyo binabalak ngunit maaari ko kayong matulungan. Pagdating mo sa bundok ay may makikita kang puno. Huwag ka doon tumigil. Doon ninirahan ng isang taong bibigay sa iyo ng payo upang mahuli ang ibon. Mahaba pa po ang biyahe ninyo kaya kailangan niyo po ito.
Nagbibiro ka ba? Ibinigay ko na ito sa iyo. Mas kailangan nyo na po ito. Ginoo! Nang marating ni Don Juan ng bundok Tabor, nakita niya ang sinasabi ng leprosong matanda sa kanya. Nakita niya ang kubo at nagtungo doon. Ako ba'y namamalit mata lamang o sadyang kamukha mo talaga ang nilisan ko ng tinapay? Ano ang iyong halad, Don Juan? Ako po ay nandito upang huliin ang ibong Adarna na makakapagpagaling sa aking mahal na ama. Mahirap ang iyong balak, Don Juan. Sigurado ka ba sa iyong balak? Natiis ko po ang gutom, pagod at puyat. Desidito na po ako sa aking pakay. Kung gayon, ito ang iyong gagawin. Sa Piedras Platas na unahan ng ibong Adarna. Tuwing hating gabi lang ito dumadating. Sa pagdapo, ito ay umaawit. Ang awit ito ay nakakaantok. Iwasan mo, Don Juan, ang makatulog. Tuwing aantokin, hiwaan mo ang iyong palad at patakan ito ng dayak. Tila mawawala ang iyong antok. 7 beses itong aawit at 7 beses ito magpapalit ng balahibo. Pagkatapos itong umawit, ay ito ay magbabawas. Iwasan mo, Don Juan, na ikay mapatakan. Pagkatapos itong lahat, ay ang ibon ay matutulog. Gamitin mo ito upang huliin ang ibon. Nang marinig itong lahat, umalis na si Don Juan upang hulihin ang Adarna. Lahat ng utos ay kanyang ginawa. Sa bawat awit ng ibon, sinusugatan niya ang palad niya at pinapatakan ito ng dayap. Sa sobrang hapdi, siya ay nagigising. 7 sugat ang natamo niya. Naiwasan niya ang ibon ng Adarna at taghintay siya ng mahimbing na ito. Sa pagkakahimbing ng ibon, ay tinalian niya ito at ipinakita sa ermitanyo. Habang naglalakad sa kagubatan, Naging maganda ang lakad ng ating munsok ngayon. Sakma sa kanya na naman ang mga parangal at basbas ni Ama. Mahusay sa Don Juan. Wala tayong magagawa doon. Kabigawan ng nasa atin at katagumpayan naman ay sa kanya. Bakit hindi na lang natin siya patayin? Iyak na sa atin ang mga parangal at basbas ng Ama. Ayos ka lang ba, kuya? Sarili mong kapatid ay papatayin mo. Di ka ba naiingit sa kanya? Tignan mo, paborito siya ng Ama. Ngayon nasa kanya na naman ang mga karangalan. Hindi, kuya. Mali ito. Magkakapatid tayo. Kung masama ang pagpatay, pagtulungan na lang natin siya. Bahala ka, kuya. Hindi ako kasama dyan. Magbubulag-bulagan na lamang ako. noong dumating si Don Diego at Don Pedro, inilagay nila ang ibon sa tabi ng kanilang ama. Kahit anong gawin nila ay ayaw nitong umawit. Ngunit nang dumating si Don Juan, hindi lamang ang hari ang sumigla. Nagsimula na ding umawit ang Adarna. Mahal kong anak, nagbalik ka. Mahal na Haring Fernando, nasa harapan na ninyo ang inyong anak na matatag. Nalampasan niya ang lahat ng mga pagsubok. Nagawa niya ang inyong pakay. 7 awit ko ay nalampasan niya, di tulad ng 2 panganay niyong anak. Palad ay sinugatan ng 7 beses. Sa hapdi ng dayap na ipinapatak sa sugat ay nagpanatili sa kanyang maging gising. Naiwasan niyang maging bato, di tulad ng 2 panganay niyong anak. Siya ang nagbuhos ng mahiwagang tubig sa 2 naging bato at naging tao silang muli. Sa paglalakbay, si Don Pedro ay nakaisip ng masamang mislin. Nais niyang mapatay ang mahal niyong anak upang dito mapunta ang inyong basbas at mga parangal. Kinuntsaba niya si Don Diego, ngunit hindi ito pumayag, kaya't ito'y nagbulag-bulagan na lamang. Binugbog niya hanggang sa manghina at iniwan na lamang sa kagubatan ang mahal niyang bunsong anak. Mabutit mayroong isang manggagamot na dumating. Napagaling ang kanyang mga sugat at dumatal ngayon sa inyong harapan. Sa sinapit ng mahal niyong anak, ako ay nalumbay.
Di pagkain o pagkanta ay di ko magawa. Kaya yaman ng kaharian ay dapat mapunta kay Don Juan Tunay. Anong ginawa nila sa iyo? Ang dapat sa inyo ay nagmamahalan. Silang dalawa ay mga taksil. Sa pangpabor ang ipapagawa ko sa iyo. Pakibantayan naman ang ibon na iyon. Opo. Ama, mga bagka, mga anak mo rin sila. Sila'y napatawad ko na. Ako na ang humihingi ng kapatawaran para sa kanila. Kung iyon ang iyong nais, pinapatawad ko na sila. Don Diego, gisingin na natin si Don Juan at siya naman ang magbantay dito. Sige kuya, inaantok mo din ako eh. Naku, nasa na kaya ang ibon? Nakalipad na siguro ito palabas. Don Pedro, Don Diego, Don Juan, nasaan na kayo? Nasaan ang ibon? Hindi po namin alam. Sinunuan ng pantay kagabi. Nasaan si Don Juan? Hindi po namin alam, Ama. Wala po siya dito sa loob ng kaharian. Hanapin ninyo siya. Magmadali kayo. Hanapin ninyo siya. Hinanap na ng dalawang prinsipe si Don Juan, ngunit hindi nila ito makita. Nahalughog na nila ang mga malalapit na pook sa kanilang kaharian maliban sa bundok Aremania, na buong buhay nila hindi pa nila nararating. Nang marating nila ito, ay nabighani sila sa kagandahan ng mga tanawin. Ang mga puno ay tila naguhuntik sa bunga at parang hiwagang nawawala ang kanilang mga problema. Diego, si Don Juan. Saan? Ayun o. Ganda ata ang lugar ni Don Juan. Diego, dito na lang kaya tayo manirahan kasama niya. Magandang ideya yan kuya. Sige. Juan, nakakagalak na makita ka namin ulit. Maganda ang poko na ito. Manirahan na lang kaya tayo dito ang lahat. Magandang ideya, kuya. Sa bagay, mabubuhay tayo dito ng kaaya-aya. Tara, libutin natin ang kabundukan. Mga kapatid, tignan ninyo, ang gandang balon. Sino kaya ang nagmamayari nito? Imposible wala yung nagmamayari ng balon na yan. Wala namang malapit na bahay sa paligid. Tara, ating tignan. Ako na ang mauuna. Teka kapatid, ako ang mas nakakatanda sa'yo. Kaya ako ang maunang bumaba. Teka. Ako ang panganay. Ako ang panganay. Kuya, anong meron doon? Diego, namumutla ka ng todo. Ako ka muna. Malalim. Abang napakalalim ng balon. Hindi ko din narating ang ilalim. Napakagandang binigay. Sino ka? Ano ang iyong pakay? Magandang binigay. Huwag mo sana masamain ang alas sa puso dito. Nakakalito akong wala sa itaas, ngunit nung nakita ka ay ayaw ko na bumalik pa. Nabiyag ako ng inyong kagandahan. Oh, biglang matalis na yung makasalita. Ngunit, ayoko. Kung prinsesa, ang buhay ko ay ikaw. Ano pang saysay nito? Ang buhay ko ay sa ulitin lamang sa pagkita. Kung gayon din, hindi lamang. Ako'y patayin mo na lamang. Tanggapin mo ito. Wala, nasatanghalian ko. Sino ka? Aba, masarap pagkain mo ngayon ah. Aking prinsesa, magtago ka. Pero na, ang mahal. At tayo magpakasal. Sandali. Hindi pa tayo pwedeng umalis. Ang kapatid ko, hindi ko siya pwedeng iwan. Pagsiya at pupuntahan ko. Kaya ganun lamang iniirog ko. Tulad ko, ang kapatid ko ay mayroong din bantay. Ang bantay niya ay mas mahirap mapatay. Ito ang ulo ng ahas na ito. At kahit putulin mo ang mga ito, tubo at tutubo pa rin ito. Wala akong ibang hangarin, hindi ikaw
ay mapasaya ang prinsesa. Ako ay hayaang pumunta sa iyong kapatid at itigdas. Patawarin ninyo ako sa aking kapangasaan. Patawarin ninyo ako sa aking kapangasaan. Ngunit naparito ko upang ikay paglingkuran. Ginoo, hindi mo po ba alam na ang iyong buhay ay nasa panganib? Dahil sa serpiente nagbabantay sa akin. Ano ang aking harapin? Kung hindi, ito talaga ang aking kapalaran. Wala na akong ibang magagawa kundi tanggapin ito ng walang duwa. Ang tunay na kamatayan ang hindi ka masilayan. Huwag ka nagbibiro, Ginoo. Mga pagsuyong iyan na hindi totoo. Ikaw ay lumayo-layo sa akin sapagkat hindi kita kailangan. Buhay mo ay masasayang lamang. Ito ang bote na makakapagpapatay sa salida ng aking bantay. Galingan mo at ako yung balikan. Gandang hapon po, mahal na hari. Gandang hapon din sa inyo. Ano ang nais ng mahal na Ginoo? Narito po ako upang hingin ang kamay ng pinakamagandang anak niyo na si Doña Maria. Kung ganun, maaari ba akong makahingi ng kaunting pabor? Lahat po ay gagawin ko para sa mahal na hari. Narito ang buto ng trigo. Tanim mo ito ngayong gabi. At ngayong gabi mo rin siyang aanin at gagawin ko. Upang bukas ay may maihanda ka sa aking pang-almusal. O siya, maiwan ko muna kayo at ako'y matutulog. Aking mahal na prinsesa, mukhang imposible ang pinagagawa ng iyong ama sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi kita hayaang maging katong. O siya, matulog ka na rin at ako nang gagawa ng paraan. Umuwi ng Berbanya ang dalawang magkapatid. Doon ay kinasal si Prinsesa Juana kay Don Diego. Ayaw naman magpakasal ang kapatid niyang si Leonora kay Don Pedro dahil ang mahal talaga niya ay si Don Juan. Sa kabilang banda, si Don Juan na nahulog sa balon ay lubhang nakaratay. Pinagaling na mahiwagang lobo na alaga ng prinsesang si Leonora. Kapag nalanta narang, lungkot mo ay babalaw. Kapag lumuharwan, kadiliman ay harapan. Kay tagal nating nawalay sa isang bansa, anong ligaya ang nadarama nang makitang ikay masilang. Ako ay umalis, ngunit hindi naging nanakit, kundi dahil sa dalawang mong kapatid na nais tayong madalhin. Mabutit hawla lamang ang kanilang binuksan at hindi natuloy ang kanilang masamang balak. Sa kahapong nagdaan, wala na tayong magagawa, kaya nararapat mo nang hanapin ang iyong kaligayahan. Yun ang limutin si Leonora mong iniibig pagkat mayroong mas magandang dinidini. Kaya tayo nagaruan sa reyno ng Delapitales. Ako'y nabiyag ng iyong kagandahan nang makita ang iyong kaligtan. Sa puso ko'y kakababa ka. Ako'y anak ng Berbanyang Karian upang ikaw ay siyang puntahan. Narito ako upang ikay Aking iniibig, huwag mangamba. Ikaw ay bumalik muna sa iyong kaharian. Lapitan ko muna ang aking mahal na ama. Ngunit ipangako mo Don Juan na hindi ka lalapit sa kung sinong kababaihan man. pangako ang mahal. Ang sikat sa